Bago ka ba bumili ng second-hand na sasakyan, nagpapasama ka ba sa mekaniko? Busted! Ryan! Ganito na kasi ang nakagawian natin dito sa Pilipinas. Tuwing bibili ka ng second-hand, ang number one tip ng karamihan, magpasama sa mekaniko. Teka, shameless plug na muna tayo. Wala naman masama na bumili ng second-hand kung yun talaga ang type mo. Pero kung nakinig ka sa mga online content, lalo na galing sa mga financial advisors, tapos OA, maka-pro second-hand, at inaalagaan daw nila ang financial risk mo, lagyan mo na ng asterisk yan. Kasi kahit anong gawin natin, balibalik ta rin man natin ang mundo, mas malaki ang financial risk sa pagbili ng second-hand. Kaya nga ang dami nag-iiyakan na scam victims, either sa pagbili o sa unit ng paggamit nila. Madami na tayong na-discuss na episodes tungkol dyan. Pero hindi ko nila lahat sa second hand lang kasi pati sa pagbili ng brand new, may nabibiktima rin. Gusto mo ba ng anti-scam car buying guide mula kay Real Ryan? Comment ka ng hand up na emoji at siguro kapag umabot ng 500, gawa natin. Para naman malaman natin kung may interesado talaga. 'Di ba? Ang content ko ay para makatulong sa pagbigay ng proper information sa mga viewers. Minsan, to promote critical thinking. Kaya don't forget to like this video and subscribe if you support my advocacy. Sa video na to, meron tayong case study. Eto, panoorin natin isang video ng isang page na malakas mag-ad sa social media na nakahuli ng mapang-isa na second-hand car dealer na nagbebenta daw ng defective na unit. Kaya busted. Busted! May problema sa makina ng 2015 BMW X-Series na to at ayaw talaga aminin ng seller kahit na booking na namin siya. This was an inspection service we did for a customer who was shopping around for a BMW at this used car dealership. Watch this. There's oil splatter and smoke coming from the oil filler hole. When our mechanic saw this, in-inform niya agad yung interested buyer na hindi normal ang ganitong kalakas na oil splatter and smoke na galing sa engine. Nung sinabi ito ng buyer doon sa seller ng BMW, nagalit yung seller sa mechanic namin. Bakit daw namin sinisiraan yung BMW niya? Okay daw yun kasi Eurocar daw yun. Wow. Guys, hindi porket Eurocar, maganda yung condition palagi. Ngayon, perfect ang suggestion ng buyer. Sabi niya, compare natin sa isa pang BMW na andun sa dealership. And we did. Look, clean. No spills, no smoke, and yet, patuloy sinabi ng seller na normal daw talaga ang ganun sa naunang unit. Kayo na po ang humusga sa mga ganyang klaseng sitwasyon. Kung itatry mong hanapin tong video na to, hindi mo na to mahahanap sa mismo nag-upload kasi mukhang deleted na. Gulat ba kayo na may kopya tayo? Anyways, kung hindi ka familiar sa mga bagay-bagay, malamang napaniwala ka na kagad dito, di ba? Siyempre, bida sila doon. Kwento nila yun eh. Ang kwento sa akin, maraming sumita sa video na to, kaya nawala. Kung tatanungin niyo ako bakit, kasi pakinggan nyo. Coming from the oil filler hole. When our mechanic saw this, in-inform niya agad yung interested buyer na hindi normal ang ganitong kalakas na oil splatter and smoke na galing sa engine. At ito naman si engine number 2. Look, clean. No spills, no smoke, and yet, patuloy sinabi ng seller na normal daw talaga ang ganun sa naunang unit. Kung papansinin niyo, yung una, yan ang normal na tunog ng diesel. At yung pangalawa, parang tunog gas, no? So anong tingin mo? Busted ba talaga nila? O sila yung na-busted na gumagawa lang ng video para sa content? Busted! Actually, magugulat kayo sa sasabihin ko. Parehas na diesel yung pinagkumpara nila na BMW. At actually, dito rin ako napabilib sa technology ng diesel engines ng BMW. Ang tahimik nung pangalawa, 'di ba? Kaya mapapaisip ka, bakit kaya nila dinilit, no? Kasi kung i-analyze mo na mabuti, ma-analyze mo na hindi pala talaga nila alam ang ginagawa nila. Alam ko, meron na naman aalma dyan na kesyo hindi naman daw tayo mekaniko. Kapag may sira, sa mekaniko naman dadalhin at hindi sa akin. Hindi naman kasi yun ang lesson ng video na to. At kung nag-iisip ka, hindi naman talaga ako mekaniko. Bakit mo sa akin dadalhin? Hindi na natin i-discuss kung normal ba o hindi yung makina na pinakita. Kasi malamang madaming opinyon na kesyo ganito o ganyan. At dahil hindi naman tayo gumagamit ng props at technical discussion, tapos kabaliktad na naman pala sa katotohanan, dito lang tayo sa may logic at may sense. Ito, isa lang ang ipo-point out ko, pero napakabigat. Kaya ako nasabi lahat ng nasabi ko kanina, kasi kung magkukumpara ka ng sasakyan,
pakiusap, common sense na magkumpara na parehas na unit. 'Di ba? Kung papansin ninyo, magkaiba ang engine cover. Pwede na rin pala to maging spot the difference episode, no? Alam natin yung unang kotse, X3 2015 F25 body. At base sa engine cover, B47 diesel engine. Ano kaya yung pangalawa? At dahil hindi naman natin gamay ang BMW, inaral pa natin yung design ng BMW engines para sa context clues para malaman kung ano yung isa pang engine base sa engine cover at para ma-confirm kung gas nga ba o diesel. Ito natutunan natin. Yung mga mas luma na engines ng BMW, pa-square yung shape ng engine oil cap area. Kapag pabilog, mas modern era na engine ito. At nung na-derive na natin to, naghanap naman tayo ng kaibigan natin na more or less gumagawa nito. Swerte lang natin na meron tayong kakilala na nakapag-confirm. Nakita niyang ganitong cover sa X5 G5 body. Ang ganitong engine cover pala ay B57 diesel engine ng BMW. At ngayon alam na natin tong info na to. Tama ba na ikumpara ang B57 sa 2-liter 4-cylinder turbo na sa B57 na 3-liter 6-cylinder turbo? At kung titingnan natin yung model application ng mga makina na to, magkaibang klase sila. Sa higher end models ginagamit ang B57 engines. Kaya kung isipin natin, hindi ba nakakatawa nung sinabi niyang perfect daw yung suggestion ng buyer na ikumpara sa ibang BMW unit sa dealer? Alam mo bakit? Nagpasama na nga si customer pa rin nakaisip. At para sa atin pa lang na regular car owner lang na nag-iisip, na negative na ang comparison ng magkaibang unit, lalo na magkaibang makina, para distinguish kung anong normal sa hindi. Tapos dun sila dumepende, binida pa nila. So, bakit pa si customer nagpasama? Di ba nila kaya ma-diagnose? Tapos biglang kabig sa dulo, kayo na bahala humusga. Ito, actual sample rin ng X3. By the way, kinumpara to sa tatlong X3. Lahat sila pare-pareho, pero isa lang ang na-record. May usok at may talsik rin. Kaya uulitin ko yung tanong, anong husga mo? Kaya para sa lahat ng mga sumasama sa pag-check ng auto, kung hindi mo talaga alam yung behavior ng engine tapos gagawan mo pa ng issue ng naka-video online, hello sa inyo. Kawawa yung seller, nasiraan sa buyer, kawawa yung customer, nagbayad na para i-check, at kawawa rin yung mga napapaniwala sa video dahil sa magandang presentation with props. At sa mga car buyers natin dyan, kung magpapasama, sana dun sa marunong. Huwag madala sa dahil sikat at malakas magpa-ads. By the way, gusto mo ba ng ganitong klaseng episode? Meron rin akong isa pa. Ito naman tungkol sa isang specialist kuno at sa madami daw alam. Hanapin nyo na lang to sa channel ko. So, ano sa tingin mo? Isa na naman ba tong episode na not everything you see in the internet is real? Gusto ko mabasa ang opinion mo sa comment section. Kung busted nga ba talaga? Kung nakadagdag info tong episode na to sa'yo, please don't forget to like the video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman para parati kang updated sa mga relevant car-related videos. Sana nakatulong. O teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.